Ayan, so good day everyone. So we are going to I'm going to teach you, the step-by-step tutorial on how to edit using our paste into command. Alright, so first is you are going to search for the Photoshop. You are going to use, sorry, naka-number lock. Photoshop. Okay. So, wait lang po natin until it is opened. Pero kung meron na kayong existing dito sa desktop ninyo, so click mo lang po yun and then wait until it is opened. So, kapag na-open na po, halimbawa meron po kayong file na existing, halimbawa yung frame na gagamitin natin, press lang natin yung open and then hanapin natin yung file name ng bubuksan nating file. So, halimbawa yung frame 18 ang i-open natin. Okay. So, kapag na-open na si frame 18, ayan, mag-open po tayo ng another file po natin. So, click lang po natin yung file. And then, so, may makikita ka po ditong open. Or pwede natin gamitin yung ating shortcut key which is Ctrl O. So, I highly recommend to use the Ctrl O na lang po or yung mga shortcut keys para mas mapabilis po yung ating paggawa po, no? So, Ctrl O and then it will open. So, punta ka lang po dito sa ilalagay mong picture. Halimbawa, si Kendall yung napili ko. So, click lang po yan and then open. So, ma-open po si Kendall. So, kailangan, dalawa na po sila kagad na ma-open ninyo para mas mapabilis yung paggawa ninyo. Okay? So, balik po tayo sa frame po natin and then, punta po tayo kay Polygonal Lasso Tool. So, ating shortcut key for Lasso Tool is letter L. So, originally, ang nakalagay po dito ay si Lasso Tool, yung circle. So, since we are going to use the Polygonal Lasso Tool, so, click lang po natin siya. Ito po, si Polygonal Lasso Tool ay ginagamit natin if straight naman po yung mga edges natin. Like ito, square lang naman siya. So, siya ang gagamitin natin para mas appropriate yung ating pag-edging or paglaline natin sa edge. No? So, zoom ko lang po siya, Control Z, or Z lang, sorry, sa keyboard nyo, yung letter Z. So, para ma-zoom siya, so, click po ulit natin si Lasso Tool. So, from corner to corner po ang pipiliin natin para hindi na kailangan i-line na ganun, no? So, corner to corner lang po. Click mo lang dyan. And then, sa another corner, drag mo. Make sure lang na talagang sakto yung edge ha, para hindi papangit yung edit ninyo. Okay, next. And last is, pabalik dito sa una. Ayan. So, halimbawa na ganyan ko na po siya, no? May lalabas na ganito, yung lines na parang gumagalaw. So, indication that it is already selected. So, punta po tayo dito kay Kendall. So, and punta tayo dito kay select. So, select, tapos select all. Or, yung shortcut key niya, Control A. So, para nga, or dahil nga nare-recommend ko yung ating mga shortcut key, so Control A po tayo. Okay, so pag may gumagalaw na po, ibig sabihin, she is already selected. Si Kendall ay selected na. Okay, balik po tayo dito sa frame natin. And then, click mo lang po yung edit sa taas. And then, meron po nakalagay dito, paste special and paste into. Hindi po kayo magko-control V ha. Paste into para po doon siya mismo papasok sa loob. Mai-embed po natin siya sa loob, no? Okay. So, paste into or yung shortcut key natin which is yung Alt Shift Control V. So, paste into natin and then automatically it will be paste dito sa ating selected area ng Polygonal Lasso Tool. Now, the question is, ma'am, what if ganito yung itsura niya? Masyado siyang malaki doon sa frame or hindi siya naka-fit.
So, ganito po ang gagawin natin. Sa edit po, this is the first option. Sa edit po, meron pong option dyan to free transform your photo. Now, dahil nga, yun nga, shortcut key lagi ang gagamitin natin, so Control T. Okay, Control T. So, makikita mo na meron ng mga lines sa gilid. Right? So, meron na tayong indication that we can resize it. So, para i-resize siya, hold mo lang yung shift key sa keyboard and then hold mo yung iyong mouse. So, this is the technique para hindi po siya magbago. No? Or, para as is pa din yung iyong pag-edit or yung ine-edit mo na picture, no? So, if ganyan na po siya, so this is the original. So, resize mo lang po siya according sa preference mo. Halimbawa, gusto mong masyado, medyo lumaki yung itsura. Or mag-fit lang siya ng ganyan, pero mahaba pa din siya. So, pwede po yan. So, make sure lang po na talaga mag-fit siya sa ating file. And then, pag i-release po natin siya, una natin i-release si mouse bago po yung shift key po natin, no? So, zoom out ko lang. Ayan. So, I think this is somehow fine. So, check lang po natin. And then, letter Z para ma-zoom out ko siya. Ay, kita mo na siya ay ganyan na. Okay. So, it is done and already edited. Halimbawa, gusto mo siyang i-edit pa ulit. Ma'am, what if parang hindi po siya pantay? So, same pa din ang process. Shift key, Control T, tapos Shift. And then, edit mo lang. And then, release, tapos check. Okay. So, ganyan na po, no? So, nasa center na po siya, si Kendall right now. So, okay na po yun. Now, makikita mo po sa layer natin na merong white and then merong black sa likod. This is the indication that your white is the picture na in-embed ninyo and then yung black is yung background ninyo. So, visibility-wise, pareho silang nakikita pero sa layer natin, makikita natin na magkaiba sila. So, kapag dinilit or in-hide natin or hinide natin itong nakalagay na layer natin na background, so, ang makikita nyo lang si Kendall. So, ito na po yung itsura niya talaga. No? So, ito po. Si Kendall, yung white, and yung black natin is yung background natin na existing. So, try natin na itong layer 1 yung tanggalin. So, si Kendall ang mawawala. No? So, siya lang po yung na-embed or nailagay doon sa ating frame. Alright? So, ganito lang po kasimple mag-edit, no? Ng ating picture or gamit po yung paste into command natin. Alright? So, that is your first magic that you can do in Adobe Photoshop. I hope you learned something and sana magawa na when we are in our computer laboratory. Thank you so much and enjoy the rest of Adobe Photoshop.